Sa bayan ng Kaingan, isang maliit na sinaunang bayan sa Ifugao, ay nagmumula ang mga mahuhusay na tagahabi ng telang pangkasuotan ng mga miyembro ng tribo. Ang kanilang mayamang kultura, karunungan at prinsipyo ay maaaninag sa makukulay na tela at masalimuot na mga disenyo nito. Pinahahalagahan ng lubos ang pagpapasa ng talento at kakayahan sa paghahabi. Itinuturo ito sa nakababatang henerasyon sa pamamagitan ng pagpapasigla sa kanila na makibahagi sa pang-araw-araw na mga gawain sa loob at labas ng kanilang tahanan. Ngunit, kahit ang pinakamayabong na kasaysayan ng isang tribo ay may kinakaharap ding mga isyu. Tunghayan si Martin kung paano niya nasumpungan ang susi sa kanyang pangarap. Ate, marami ng mga kabatang Ifugao na lumilisan sa bahay natin. Mas gusto nilang tumira sa baba ng bundok. Oo, alam ko, Martin. Nalulungkot ako kasi pakiramdam ko ay unti-unti na mabubura ang kultura natin. Dahil mas pinipili nila ang mas malalaking oportunidad at kabuhayan sa ibang lugar. Para bang iniiwan na nila ang tribo natin. Ganun ba? Nalulungkot din ako kapag iniisip ko yan. Gusto rin man natin ibalik ang dating sigla ng kultura natin. May magagawa pa ba tayo? Buhay naman ito sa puso't diwa natin. Sa tuwing may bumibisikan, palis na sa atin kasi nagtatanghal tayo sa kanila minsan sa isang linggo, di ba? Tanggapin na natin kung panahon ay nagbago. Bago pa matapos ni Julia ang kanyang sasabihin para maging positibo si Martin, ay dumating na ang kanilang ina mula sa Ifugao Heritage Center. O mga anak, kamusta kayo? Mukhang masinsinan na pinag-uusapan niyo ha. Si Martin Punay, nalulungkot daw siya dahil unti-unti na mapupura ang kultura natin. Dahil lumaalis pa mga katibo natin para maghanap ng malaking kita sa ibang lugar. Alam naman ng kanilang ina ang tunay na sitwasyon ng tribo. Sa kabataan niya nagsimula ang unti-unting paglisan ng mga Ifugao sa bayan para magtrabaho sa ibang lugar matapos mag-high school. Nay, bakit hindi kayo lumagay sa iba? Nandito pa rin kayo sa tribo natin. Di naman ako tutol sa mga katribo natin. Mahirap lang talaga ang buhay, pero hindi kami umaalis ng tatay niyo. Dahil kontento na kami sa pagkain, kabuhayan at pamumuhay dito. Pumasyal naman tayo sa ibang lugar. Pero hindi mo na kami aalis hanggat posible. Bakit po? Bukas isasama ko kayo sa Ifugao Heritage Center. Makikilala niyo ang isang bihasang tagahabi ng tela natin. At sama-samang pumunta ang mag-iina sa center kung saan masipag na naghahabi ng tela ang mga ina ng tribong Ifugao upang matuto ng kasanayan sa paghahabi at kabuhayan. Pag-uwi sa kanilang bahay, Nay, salamat pinakilala niyo kami kay Lola Bernie natin, Nay. Oo nga po, Nay. Siya pala ang isa sa pinakamatandang tagahabi ng tribo natin. Sa mga kwento niya kanina, nabuhayan ako ng pag-asa. Gusto ko pang matuto sa kanya ng mga teknik sa paghahabi upang humusay ang aking kakayahan. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating buhay ang ating kultura kahit moderno na ang panahon. Tama! Pag-aralan natin ang paghahabi ng tela. Ipinagmamalaki ito ng ating tribo upang ipasa pa sa iba pang henerasyon. ilang taon ding natuto ng kasanayan sa paghahabi at kabuhayan ang magkapatid. Pero, lumisan din si Martin at Julia sa bayan ng Kaingan para sa dagdag na edukasyon at dagdag na kita para sa pamilya. Pero, pagkalipas ng ilang taon, bumalik sila sa Heritage Center at binisita ang matandang tagahabi. At ibinalita rito na ang magkapatid ay mga guro na sa isang universidad at tinuturo nila ang mga kultura ng Ifugao at kasanayan sa paghahabi sa mga estudyante